Patong-patong na problema ang idinulot umano ng lubak-lubak na kalsada sa ilang bahagi ng San Miguel, Bulacan. Ang mga lubak na ito kumitil pa umano ng buhay ng isang rider na nagulungan ng truck. Ang tugon ng lokal na pamahalaan sa pagsaksi ni Nico Wahe. Agad binawian ng buhay ang isang rider matapos mabangga at magulungan ng truck gabi noong July 30 sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Salangan, San Miguel, Bulacan. Ayon sa San Miguel Police, patungo umano sa gawin ng Nueva Ecija ang rider. Yung rider na yon ay nag-overtake siya. Siguro nagmamadali, kawalan siya ng balance. Yung direction ng outbalance niya ay papunta dun sa head ng trailer truck. So doon po siya unang tumama, then nagulungan po siya ng gulungan. Ang dahilan ng pagsemplang ng rider, ang lubak sa kalsada. Naaresto ang driver ng truck sa 13 Martires, Cavite matapos magkasan ng follow-up operation ng San Miguel Police. Tumangging humarap sa kamera ang suspect pero giit niya hindi siyang nakabangga. Alas 9 raw ng gabi nangyari ang insidente. Alas 3 pa lang daw ng hapon ay nakadaan na siya sa San Miguel papuntang Cavite. Ang mga lubak sa Maharlika Highway, matagal na raw na may merwisyo sa mga taga San Miguel. Malaki po yung perwisyo ng bako-bako na yun kasi po sa mga single na aksidente hindi po nakikita kasi lubak. Minsan nasesemplang po. Noong lubak-lubak ang karsada riyan, napakaraming bumabaligtad yan. Noon pa man daw ay lubak-lubak na sa lugar at pinalala pa na nagdaang mga bagyo at habagat nitong Hulyo. Pero ayon sa Bulacan 3rd District Engineering Office, sinimulan na nila itong ayusin noong Marso. Marso ngayong taon nang simulang i-repair ng Bulacan 3rd District Engineering Office itong kahabaan ng Maharlika Highway dito sa San Miguel, Bulacan. May habang 2.5 kilometers itong kalsadang ito na may mga lubak sa iba't ibang bahagi. Nagkakahalaga ito ng 120 million pesos. Pero dahil sa pagbaha at mga pag-uulan ay nade-delay ito at target nilang matapos itong repair ng September 2, 2025. Sa ilang lubak na naabutan pa namin gaya sa may tulay na ito, makikita ang pag-iwas hindi lang ng mga maliliit, kundi maging ng mga malalaking sasakyan gaya ng truck. Yun nga pong project natin na yan ay pang long term po yan. Pagka natapos po yan, kompleto po yan, pati po yung ating carriageway at ganyan din naman po yung shoulder, sasayos po yan, and with pavement marking. Nagsasagawa na rin daw sila ng repair sa iba pang kalsada sa San Miguel. Base sa sinuri na datos ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 15 proyekto ng DPWH para sa preventive maintenance ng mga kalsada sa San Miguel ang nilaanan ng pondo sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Aabot yan sa halos 1.5 billion pesos. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, patuloy ang kanilang repair sa mga provincial road at municipal road. Pero kahit anong gawin daw nilang maintenance, paulit-ulit lang daw na masisira mga kalsada. Actually, talaga the long-term solution is matanggal na yung baha. Okay po. Alam mo, kahit na anong gawa natin dito, kahit anong tibay natin dito, once na mababad yan, sigurado masisira. The long-term solution is flood control. Kaya nag-akda raw siya ng resolusyon kasama ang mga gobernador ng Bataan at Pampanga para magkaroon ng mega dike at dagdag ng mga dam bilang pagkontrol sa high tide. Hiningan na tayo ng PDC resolution ng national government kasi pinus namin talaga to na magawa ng feasibility study. At yun na nga nakikita namin yung solusyon dito, isa pa. At yung pagdadagdag ng mga dam upstream. Hiling naman ng mga taga Bulacan, sana'y tuluyang matapos at maisaayos ng mga sirang kalsada sa kanilang probinsya. Yan ay bago pa may mawalan ulit ng buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.